Ito po pala yung hydrovac nyo. Pag sinilip nyo yun dyan, oh, lumusot na. Magawala na sa sentro. Sirang-sira na. Ayan. Kaya pinalitan na natin ang buo. Ayan, good morning. Share ko lang po sa inyo to. Ito po kasi, itong Fortuner na to, diesel siya. So, ang problema po nito ay galing daw po ng summer sila, sir. Tapos biglang may tumunog na malakas, tapos biglang tumigas ang preno, tapos halos ayaw nang kumapit. So tumigas na ng gusto. Yung tinest ko nga ho ito, matigas talaga yung preno. Tapos parang naka-off yung engine. Kasi dapat po ito pag off yung engine natin, nakatapa ka, yan, tigas yan. Tapos pag once na umandar po yung makina, dapat po yan lalambot. O kasi yan po yung trabaho ng hydrovac, palambutin yung preno o mas komportableng pagtapak natin sa pedal. So siya yung nakakatulong o siya yung dahilan kaya malambot yung preno natin. Magkaiba po yung lubog sa malambot. Malambot ngayon yung ito po kasing hydrovac na to, vacuum operated to. Ayan. Galing sa engine po yung vacuum na yan. So pag once na umandar na yung makina, magkakaroon siya ng vacuum, saka lalambot yung preno natin. So sa madaling sabi, para malaman natin kung sira yan, pag matigas yung preno natin, tapos mahina yung kapit. Pero may mga time tong hydrovac po na ito na ang kaso naman ito, lubog yung preno. So depende sa pagdadiagnose. So ito, nakumpirma naman namin, maayos na yung preno niya, malambot na, malakas na yung preno. Tapos meron ng pinalitan na kasi namin to, meron lang kaming inaayos ng konti. Tapos turuan ko na kayo kung halimbawa paano malaman yung sira yung hydrovac natin. So siyempre basic tayo kung ano yung trabaho niya. Pag nalaman natin kung ano trabaho niya, yun yung paano naman natin malaman kung sira siya. Kasi yung trabaho niya, di ba, palambutin yung preno. So pag hindi na lumalambot yung preno, ibig sabihin sira na tong hydrovac na to. So itong gagawin natin, kasi minsan sa hose lang yan. May mga na-encounter din ako na singaw na yung mga hose, butas siya, siyempre hindi na nakaka-vacuum na maayos, o wala, nakakasingaw yung hangin. So nagkukos siya ng pagtigas ng preno. So ito, babaybayin nyo muna, basic muna, baybayin na muna yung hose. Kung wala naman leak, diretso tayo sa hydrovac. So ganito po yan. Halimbawa, diba nakapatay, patayin mo natin. Yan, pwede nyong tapakan yung preno. Yan, tapos pag in-start po ninyo yan, dapat lulubog ng bagya o lalambot. Ayan, lumalambot na siya. Yan, tapos may hangganan na. Pero pag may lumubog ng gusto hanggang flooring, iba yon, may ibang kaso po ito kung sakali. Pero ito, o yan o, sagad na niya. Kapag pinatay naman yan, kahit diinan nyo lang po yung pedal ninyo, mapamatic o manual yan. Pag pinatay nyo naman, syempre mag-o-off yung vacuum doon na hose, wala nang supply galing sa engine eh. So dapat titigas naman yan kung sakali. Ayun, unti-unti niya nang inaangat yung paa ko. Yan. Nakikita. Tapos pag binitawan nyo yan, matigas na yan. Yan. Yan, matigas na. So yun, pag hindi na kumbaga walang pagbabago, on-off ng engine, pag walang pagbabago yung pedal ninyo, possible na sira yung hydrovac ninyo. Tapos hihina rin po kasi yung preno niyan, matigas. Tapos hina na yung preno, yun yung mga indikasyon na sira yung hydrovac. Pero tingnan nyo muna po dun sa mga hoses niya. Baka yun lang yung problema. So yan, kasi syempre preno po yan. Pag napabayaan natin, delikado. So yan, dapat pagawa agad natin, pinakaramdam tayo nun. Again, yung hydrovac po, trabaho niya palambutin yung preno, yung tapak natin. Kaya pag tumigas yung preno natin, possible na hydrovac. So dalhin nyo na agad sa mga trusted mechanic ninyo.
So yun, yung iba po kasing hydrovac, alam ko may nagre-repair niyan, pero yung mga modelo alam ko hindi na pa, diretso palit na yan. So depende sa unit na sasakyan ninyo. Tapos syempre, mas maganda palit na. Yung ibang brand po o ibang unit na sasakyan, medyo may kamahalan yung ano niyan, yung hydrovac. Kaya sana hindi masira yung hydrovac natin o brake booster, okay? So yun lang. Preno po, pa-check agad kung may problema.